Hello, konnichiwa! For today's video ay samahan niyo ko sa isang event na hindi dapat palagpasin ng isang OFW dito sa Japan. Nakakapanghinayang dahil almost 1 decade na ako dito sa Japan, ay first time ko palang maka-attend sa ganitong klase ng event. Hello guys, ohayo gozaimasu! Papunta tayo sa Philippine Expo today. So first time ko lang makapunta doon. So enjoy natin yung Philippine Festival. Ganda ng weather ngayon, hindi siya masyadong mainit at 13 degrees dito. Nag-toilet break muna kami dito sa Hakone. Yan si Habi naglalagay ng eye drops at medyo naki-stretch kami. Bakit ngayon lang ako nakarating sa ganitong event? Kasi naman sobrang layo namin. Talagang nakatira kami sa countryside, sa bulubundukin ng Japan. Kaya makikita nyo, puro mountains ang dinaanan namin. And it takes about mga 4 hours bago makarating sa Ueno, Tokyo. Magche-check-in muna kami sa hotel bago kami pumunta sa Ueno. Iwanan muna namin yung car namin dito. Magte-train na lang kami papuntang Ueno. Sobrang haba talaga ng mga biyahe dito guys sa Japan. Kaya ayan, dito muna kami sa Yokohama magche-check-in ng 1 day. Dahil nakakapagod mag-drive pagka sa Tokyo na. At ibang level din talaga ang gastos ng transportation Kaya na kami dito. sa Ueno. Unfortunately, umuulan na ng konti. Sana tumigil naman to. Nandito ka talaga sa Japan, mahabang lakaran. Kaya may exercise ka pag nagta-travel ka dito. From Chigasaki Station, 1,200 yen. 1 hour going to Ueno. From this station ay almost 500 each lang yung binayaran namin. So 1,000 kaming dalawa. Pero kung mula sa bahay namin ay magta-train kami, siguro mga almost 5,000 pesos ang pamasahe namin. So 10,000 pesos balikan plus yung hotel pa at yung mga gastos namin dito. So isang labas mo dito ay maghanda ka na siguro mga 30 to 40,000 pesos. Aray ko! Kaya talagang pinaghahandaan yung mga ganitong klase ng gala. Itong Ueno ay para siyang Baclaran or Quiapo sa Pilipinas na sobrang daming paninda. Pero tingnan nyo naman guys, sobrang rich pa rin talaga sa nature, sobrang green, ang daming puno. Pagka autumn naman, nagiging kulay yellow yung paligid. Sobrang ganda talaga at nami-maintain ang kalinisan. At namin yung venue, maamoy na yung barbecue. Ang daling sundan. Susundan mo siya sa amoy ng barbecue. Saka sa amoy ng mang-inasal, nakakagutom na guys. Actually, one of the main reasons din kung bakit kami pumunta rito ay para makita yung performance ng favorite folk dance group namin na in Rayog, Philippines. And this year, we would like to invite them again to perform in the Friendship Concert in our city, which will be held in March. Na-overwhelm ako sa sobrang daming tao, pero buti na lang nakita rin namin sila agad. And I'm so happy. Kaya anyan guys, todo explain yung asawa ko, kaya work pa rin talaga yung pinunta namin dito. Pero at least, na-cover naman yung ibang gastos namin, diba? Kaya okay na rin. At nakaka-admire talaga yung grupo nila kasi kahit na anong busy nila sa work ay naiisingit talaga nila na mag-practice ng sayaw. Nakakagulat talaga kasi halos 80% ng mga tao dito ay puro Pilipino. Hindi ko talaga maiwasang isipin na gano'n na kaya sila katagal dito, saan kaya sila nagtatrabaho, or ano na kaya ang mga naiisip nila ngayon. Basta ang alam ko, bawat OFW ay may kanya-kanyang istorya, may kanya-kanyang dahilan kung bakit nananatili dito sa ibang bansa. Siyempre, nung una, lahat naman tayo ay gusto lang natin na mag-explore dito, kumita ng pera at makatulong sa pamilya. Pero karamihan sa mga OFW dito ay nagkaroon na ng sariling pamilya dito, nakapag-asawa at nagkaroon na rin ng mga Japanese na mga anak. Kaya kahit na gustong mag-stay for good sa Pilipinas ay hindi na magawa dahil naging iba na ang mundo nila, na-adapt na nila yung culture dito at natuto na rin silang mag-Japanese. Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin talaga mawawala ang ating pagka-Pilipino. Dito pa din kami Lambot. Nakakatuwa kasi puro Tagalog talaga yung maririnig mo dito at sobrang dami talagang Filipino foods na tinda. Egg pie ba? Oishi?
Nakakamiss pa rin talaga yung egg pie ng Pilipinas at alam ko na ito ang magugustuhan ni hubby ko kaya yan muna yung una kong binili. At hindi ako nagkamali, sobrang sarap nga. Yung mga price naman nila ay usually mga 1,000 yen or 400 pesos. Barbecue. Ito bakal janay ka. Ito kata ko na ka. Kamago. Food really has a way to bring people together no matter where we are. At iba talaga ang saya na naibibigay ng mga pagkain na nakasanayan natin. Kaya lalo na pagka dito pa sa Philippine Festival na kasama mong kumakain yung mga kapwa mo Pilipino at nakikita mo sila na nagtatawanan at nagkikwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay dito sa Japan. Bukod sa mga nakakatakam na Filipino food ay syempre present dito yung mga sumisikat na mga Pinoy vlogger dito sa Japan. Ako kaya kailan? Pero di bali na basta ang mahalaga, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. At ginagawa ko to kasi gusto ko din syempre matreasure yung mga memories ko dito habang nandito ako sa Japan. At sayang naman yung mga magagandang lugar kung hindi natin ma-capture sa magagandang videos. Masarap kasi pag tumanda ka, meron ka din babalikan ng mga experiences na ginawa mo dati. Katulad guys, ang dami talagang Pilipino. Parang umuwi kami sa Manila. Grabe, halos hindi kami nakabili ng mga pagkain kasi sobrang daming pila. Kaya ayan, pahinga muna kami. Habang kumakain ng mga favorite kong Filipino food ay nanonood na rin tayo ng kung ano-anong show dito. Gonna need a little time. If I ever fall in love again, titigil hanggat aking magkakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy Pahinga muna kami dito. Hindi kami ng pagkain maya-maya. Hindi na kami, bibili na lang kami ng mga souvenir. Kami, ang daming tao. Sobrang daming tao. Dito na kami sa Ameyoko, yung parang baklaran dito sa Japan. Maraming mabibili din doon. Nanggaling ako dito sa Marui, wala akong nagustuhan. Hindi talaga ako pa ng mga second street. Lagi akong walang nakikita. Wala akong nagugustuhan. So, kakain na lang muna kami ngayon. At dito na lang kayong mamimili ng mangga dito sa Ameyoko. Mas fresh pa yung mga mangga dito kaysa dun sa tinda dun sa Philippine Expo. Nabalatan na kasi yung mga nandun. Nag-sightseeing lang kami dito at nakakita ko ng mga green mangoes at
mura lang siya. Kung pwede nga lang na bilhin ko na yung mga yan, kaso nga lang ang bigat kasi at saka hindi ko din kasi makakain dahil mag-isa lang naman ako. Pumunta rin kami sa Asian store dito o yung mga bagsakan talaga ng mga murang vegetables at mga karne na gustong-gusto ng mga Pilipino at yung mga nanggaling sa Vietnam at Myanmar. Dito talaga yung bilihan ng mga different kinds ng spices at mga Filipino goods. Kaya naman talagang binili ko na kung ano yung mga gusto kong kainin na Filipino food dito. Grabe, inuman time na. At isa pa sa nakaka-enjoy talaga dito ay ang pumunta sa Izakaya or yung inuman. At ang sasarap talaga guys ng mga pulutan nila dito. Kaya talagang nakaka-enjoy after a long day. Hay, sulit na sulit talaga yung pagod. Lalo na kung talagang nag-enjoy ka at sumaya ka sa mga ginawa mo ngayong araw na to. Tapos ganito pa kalambot at kalinis yung nag-iintay na bed sa'yo ay talagang nakaka-relax at nakakawala talaga ng pagod. Hindi man perfect ang buhay naming mga OFW dito sa ibang bansa. Minsan may mga times na talaga nakaka-drain, nakakalungkot at nakakapagod. Pero sa kabila naman nito ay may experience mo talaga yung buhay na pinapangarap mo tsaka yung peace of mind na hinahanap mo. At para sa akin, okay lang na ma-experience mo yung different kinds ng emotion kasi we are human. At lagi natin tatandaan na lahat ng problema ay may solusyon. Basta't wag lang tayo mawawala ng pag-asa at manalig tayo kay God. Para sa akin, napaka-importante talaga na maganda yung environment na kinalalagyan mo, yung secured ka at wala kang pangamba sa araw-araw. Sabi nga sa kanta, tuloy lang ang pangarap. Ohio! Ayan. So, second day na namin dito at ayan, magbababay na kami sa aming hotel. Nakapag-breakfast na rin kami. So, ang agenda namin ngayon ay sa sightseeing lang kami dito sa Yokohama. Maybe baka manood kami ng sine. So, thank you for watching everyone. Thank you for watching. At para sa mga nagbabalak na magtrabaho dito sa Japan ay i-push nyo na yan. Simulan nyo nang mag-apply. Napakaraming agency dyan sa Pilipinas. Ang gagawin nyo lang ay kumilos at wag sumuko. Sabi nga, if there's a will, there's a way. At sulit na sulit pa rin talaga na pumunta dito.